Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng kakayahang mag-level up. Ang kakayahang ito ang tumulong sa kanyang mabago ang kanyang buhay mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Simulan natin ang kwento. Kabanata 31 hanggang Kabanata 40. Kabanata 31. Sumigaw si Huang Dongxi. Atake! Kasunod ng kanyang maikli at malakas na utos, ang koponan ay nag-concentrate ng kanilang apoy at sinimulang atakihin ang grupo ng mga nilalang na hugis bulate. Jia 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 Jia. Jia Jia Jia. Ang yungib ay napuno ng mga sigaw ng mga halimaw. Si Cheng Jinwo ay nakatayo sa likuran ng linya at pinapanood ang labanan. Ito ay isang kondisyon na nakasulat sa kasunduan. Pinanood niya ang labanan na nagaganap sa harap niya at mental na sinimulang mag-simulate ng pakikipaglaban ng mag-isa. Ang lungkot, maraming beses nang gustong sumugod palabas si Cheng Jinwo, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang mga halimaw na iyon ay nagpakita ng napakaraming kahinaan. Ngunit ang mga mangangaso ay hindi lamang nabigo na matuklasan ang mga kahinaang iyon, ngunit patuloy din silang gumawa ng ilang mga pagkakamali sa mababang antas. At maaari lamang siyang manatili kung nasaan siya, paano niya magagawang hindi malungkot. Nakakagulat, ang koponan ni Huang Dongsok ay nakaranas ng mas kaunting pinsala kaysa sa inaasahan. Ito ay dahil sa perpektong koordinasyon sa pagitan ng mga manlalaro. Tila ang kalmadong ekspresyon ni Huang Dongxi sa simula ay hindi lamang isang pagkukunwari. Big Chen? Direksyon sa alas 11. Kuya, ang kanang bahagi ay paparating din. Xiao Wei, Yingjun, Ranmin. Kayo ang bahala sa kanang bahagi. Tanggap, Dachen, namamaga ang iyong pulso, umatras ka. Kuya Huang, ayos lang ako. Gusto mo bang bumalik pagkatapos linisin ang pasukan? Hindi ko alam kung gaano katagal ang gagawin natin sa pagkakataong ito, kaya huwag masyadong mag-alala. Kontrolin ang ritmo. Naiintindihan ko. Marahil dahil matagal na silang naglalaban ng magkakasama, at ang komunikasyon sa pagitan nila ay napakakinis. Lubos itong naiiba sa ibang mga mangangaso na nagkakalat sa buhangin. Iyon ay hindi inaasahan na may kakayahan din. Tumingin si Cheng Xiaoyo kay Liu Chenhao. Sinipa niya ang isang halimaw na kumakagat sa kalasag, at winasiwas ang kanyang espada sa ulo nito. Ang mamahaling mahabang espada na iyon ay madaling nagputol sa ulo ng Warcraft. Bilang isang D-level na baguhan, kailangan kong sabihin na napakahusay ng depensa ni Liu Chenhao. Ang marangyang kagamitan ay nagbabayad para sa kanyang kakulangan ng mga kasanayan at karanasan. Hindi walang dahilan kung bakit hinahanap ng mga mangangaso ang mas magagandang armas para sa kanilang sarili. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, binigyan ni Liu Chenhao si Cheng Xiaoyo ng thumbs up. Ang titig ay napakalakas kaya wala nang ibang magawa si Cheng Jinwo kundi ang magbigay din ng thumbs up. Bumalik ang kabilang panig na may nasiyahan na mukha. Jia 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 Jia. Sa anumang kaso, ang labanang ito ay papalapit na sa katapusan. Matapos ang maikling paglilinis, nagbigay si Huang Dongxi ng isa pang utos sa kanyang mga miyembro ng koponan. Kunin ang lahat ng Magic Spore. Hatiin ito sa 9 na pantay na bahagi. Sige, gustong-gusto ko ang sandaling ito. Ako rin. Tumingin si Huang Dongsok sa mga nakababatang kapatid na nagtitipon ng mga nakuhang bagay na may ngiti, at pagkatapos ay naglakad patungo kay Cheng Jinwo. Kuya Cheng, talagang salamat sa iyo kanina. Ano? Hindi ba sinabi mo lang sa amin na nasa loob na ang mga halimaw? Paano mo nalaman? Basta, kutob. Nag-imbento si Cheng Jinwo ng isang random na dahilan. Hindi masasabi na dahil ito sa kakayahan ng pangunawa. Ganun ba, kutob? Parang maswerte tayo ngayon, kung hindi natin sila nahanap, tapos na tayo, ha? Tinapik ni Huang Dongxi ang kanyang dibdib habang nagsasalita. Sa sandaling ito, isang miyembro ng koponan na naghahanap sa tumpok ng mga insekto ay kumaway kay Huang Dongxi. Kuya Dongxi, halika rito. Nasa paligid din ang mga miyembro ng koponan. Lumapit si Huang Dongxi. Bakit? May mali sa mga insektong ito. Nang dumaan si Huang Dongxi, kusang nagbigay daan ng mga mangangaso para sa kanya. Lumuhad si Huang Dongxi at tumingin sa paligid. Ngunit walang nakitang kainahinala. Hanggat maaari makita ng mata, may mga bangkay ng mga insekto. Ano ang problema? Napakaguluhan ni Huang Dongxi. Itinuro ng isang miyembro ng koponan ang binti ng isang insekto na mas malapit sa kanya. Ang sugat na iyon ay hindi mukhang gawa natin. Kumunat ang noo ni Huang Dongxi. Maingat niyang sinuri ang binti ng bulate, at sinabi, mukhang nakagat ng isang bagay. Tama,
Hindi lang isa o dalawa ang mga sugat na iyon. Tingnan mo, ito, iyon doon, at iyon doon. Ang isa ay naputulan din ng pakpak. Ang mga insektong ito ay may mga peklat bago sila nakipaglaban sa atin. Tama ba? Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Huang Dongxi. Sinabi niya kung bakit napakaraming halimaw ngunit napakadali ng labanan. Ang mga insektong ito ba nakikipaglaban sa isang bagay? Sa oras na ito, nararamdaman ni Cheng Jinwoo na nakatingin sa kanya sina Huang Dongsok at ang mga miyembro ng koponan. Sa sandaling lumingon si Cheng Jinwoo, tumingin sila palayo. Kumbinsido si Song Jinwoo pagkatapos makita ito. Talaga, tama ang kanyang unang hula. Napakagaling nilang magtulungan, matagal na silang magkakasama. At walang namatay. Pero wala man lang silang mga mangangaso na nagpapagaling, posible ba talaga ito? Kahit gaano pa kakayahan ng isang mangangaso, tao pa rin siya at tiyak na magkakamali. Hindi ba sila nagkaroon ng maraming mga butas sa labanan kanina? Tumaas ang sulok ng bibig ni Cheng Jinwoo. Marahil, magagamit ko pa rin sila. Hanggat maaari silang kumilos ayon sa kanilang sariling mga ideya. Tumayo si Huang Dongxi na may ngiti. Maglakad tayo ng kaunti pa. Ang sitwasyon ngayon ay maaaring matapos na. Sinadya ni Huang Dongxi na palakasin ang kanyang boses. Hindi ito para sa kanyang mga manlalaro dahil nasa tabi niya sila. Sa oras na ito, masayang lumapit si Liu Chenhao. Kuya, nakikita mo ba? Tingnan mo ako, gagamitin ko ang mahabang espada na ito, ganito. Sinimulang iwagayway ni Liu Chenhao ang mahabang espada ng maayos. Nang makita ito, nagsalita si Cheng Jinwoo. Ikaw, hindi ba mahal ang espada at kalasag? Ano? Sinabi ko na ito ang unang pagkakataon kong maggrupo, kaya bumili sa akin ang tatay ko ng ilang kagamitan. Kung gayon, kailangan mong mag-ingat. Mahinang tinapik ni Cheng Xiaoyo ang balikat ni Liu Chenhao, pagkatapos ay sumunod sa koponan upang maglakad ng mas malalim sa yungib. Ano ang ibig sabihin nun? Lubos na naguluhan si Liu Chenhao, ngunit sumunod pa rin siya sa koponan. Ang yungib ay walang katapusang umaabot. Ngunit naglakad sila ng matagal, ngunit wala silang nakitang kahit isang halimaw. May 100 lang sa yungib, at walang dahilan kung bakit hindi ka makakatagpo ng Warcraft. Ang mga nasa pasukan lang ba ang lahat? Paano nangyari yon? Maaaring anumang bagay. Pero dapat may boss, di ba? Kung walang boss, paano magkakaroon ng teleportation port? Habang nakatingin sa malawak ngunit walang laman na yungib, nag-uusap ang mga mangangaso. Teka, biglang huminto si Huang Dongxi. Dahil bigla siyang huminto, nagbanggaan ang mga tao sa likuran. Ang isa sa mga mangangaso na tinamaan sa ilong ay nagtanong na may malungkot na mukha. Oh, ano ang ginagawa mo, kuya, ano ang problema? Xiao Wei, kumuha ka ng litrato dito. Inilipat ni Zhao Xiaowei ang bola ng ilaw na lumulutang sa harap ng koponan sa posisyon na itinuturo ni Huang Dongxi. Oh my God! Lahat ba ito? Lahat ng mangangaso ay naglabas ng isang mahinang boses. Ang nawawalang mga pakpak, binti, katawan, at maging ang ulo ng bulate. Kabanata 32. Hanggang sa mata ay nakikita ang mga labi ng mga insekto na nagpa-pull up sa anyong bundok. Isang silid ang lumitaw sa dulo ng daang ito. Iyon dapat ang silid ng ultimate boss. Bulong ng isang individual. Tumango si Huang Dongxi. Sa lahat, ilabas ang inyong kagamitan. Agad na nag-armed ang mga mangangaso. Lahat ay tila nahihirapan. Pinangunahan ni Huang Dongxi, maingat na pumasok ang mga mangangaso sa silid ng ultimate boss. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nabasag ang katahimikan. Yayaman tayo. Sumigaw ang mangangaso na tumama ang ilong. Sa simula, ipinagbabawal ang malalakas na sigaw sa loob ng dungeon dahil maaaring mapaakit ito ng mga halimaw. Ngunit sa pagkakataong ito, walang lumabas upang parusahan siya. Wow! Magkano ang halaga ng mga ito? Anong kayamanan? Lahat ay nalubog sa kagalakan. Inilipat ni Zhao Xiaowei ang bola ng ilaw ng kaunti mas mataas, at lumitaw ang buong silid sa harap ng lahat. Puno rin ng mga bato na mukhang mga hiyas ang mga pader. Ito ay mga mana stone. Ang buong dingding ay mga mana stone. Nagniningning ang mana stone sa liwanag ng bola, at kumikislap ang mga mata ng mga mangangaso. Mana stone. Isa ito sa mga kayamanan na matatagpuan sa mga dungeon. Bagaman ang magic power na nilalaman sa mana stones ay hindi kasing dami ng mga magic crystals, karaniwang lumalabas ang mga mana stone sa mga tumpok kaya maaari rin itong ibenta sa magandang presyo. Bukod dito, ang bilang ng mana stone sa pagkakataong ito ay labis na nakakagulat. Ang buong dingding ng yungib ay natatakpan ng mana stones. Siguro, makakalkula na natin.
Mabilis na nagbilang ang isang mangangaso gamit ang kanyang daliri. Kung ibebenta ang lahat ng ito, maaari kang makakuha ng higit sa 5.8 milyong yuan. Kahit na hatiin ito ng pantay, bawat isa sa atin ay makakakuha ng halos 650,000. Wow! Ang mga mangangaso ay lahat ay masayang masaya. Matapos marinig ang sinabi nila, tinukso ni Yu Chenho na nasa dulo ng linya si Cheng Jinwoo gamit ang kanyang siko. Kuya, ipakita mo sa akin ang iyong kasunduan. Anong problema? Magtiwala ka sa akin, alam ko ang batas ng maayos. Umurong si Cheng Jinwoo at ibinigay ang kasunduan. Lumakad si Liu Chenhao patungo kay Huang Dongxi kasama ang kontrata ni Cheng Xiaoyu. Mga senior, pasensya na, gusto kong magtanong ng isang bagay. Lahat ng nagdiriwang na mangangaso ay tumingin kay Liu Chenhao. Itinaas ni Liu Chenhao ang kasunduan ni Cheng Jinwoo. Kapitan, ito ang kasunduan ni Jinwoo. Gaya ng nakikita mo, bukod sa Magic Spar, walang binanggit tungkol sa pamamahagi ng iba pang mga item. Naiintindihan ng lahat kung ano ang ibig sabihin ni Liu Chenhao. Isang hindi nakasulat na kaugalian para sa mga mangangaso na pantay-pantay na hatiin ang kayamanan o mga bihirang item na nakuha sa dungeon. Ito ay naiiba sa paraan ng pamamahagi ng mga magic crystals na nakuha pagkatapos manghuli ng mga halimaw. Sa ibang salita, ang mga mana stone na ito ay dapat hatiin sa 10 bahagi, hindi 9 na bahagi. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ng ibang mga mangangaso ng isang matigas na tingin, ngunit nilapitan ni Huang Dongxi ang mga ito na may ngiti. Oo, pantay-pantay nating hahatiin. Alam din namin ang mga alituntunin. Ngunit may ilang bagay tayong dapat ayusin bago iyon. Itinuro ni Huang Dongxi ang nasa harapan. Nagtaka si Liu Chenhao. Akala niya ay tungkol sa kanyang sarili ang tinutukoy ni Huang Dongxi. Nanginginig siya, pagkatapos ay lumingon, at ang susunod na nakita niya ay isang gagamba na kasing laki ng bahay na nakahiga sa malayong sulok. Langit! Nang makita ni Liu Chenhao ang malaking gagamba, tinakpan niya ang kanyang bibig sa takot at umatras. Ang malaking gagamba ay tila natutulog, walang galaw. Nakaipon ng mga walang laman na shell ng bulate sa paligid ng higanteng gagamba. Ang iba ay naputol na piraso at hinalo sa slime na nagmumukhang parang timba ng basurang. Iyan ang ultimate boss. Ito ba ang kumagat sa mga insekto? Marami na bang nakain? Tiningnan ng mga mangangaso ang gagamba at may pumasok na ideya sa kanilang isipan. Tinawag ni Huang Dongxi ang iba. Tumayo rin sina Cheng Jinwoo at Liu Chenho. Dapat alam ng lahat na ang portal ay magsasara pagkatapos manghuli ng boss. Kaya't bago natin patayin ang gagambang ito, dapat muna nating kunin ang mga mana stone. Lahat ay tumango sa pagsang-ayon. Dachen, nagdala ka ba ng kagamitan para maghukay ng mana stones? Umiling si Dachen. Hindi. Sino ang mag-iisip na magkakaroon ng mana stone sa isang sea-level dungeon? Lahat ng kagamitan sa pagmimina ay nasa sasakyan. Big Chen, hindi ba lagi ka namang sinasabi ni Brother Huang na dalhin ito para sa mga ganitong pagkakataon? Pasensya na, talagang pasensya na. Ngumiti si Dechen at humingi ng tawad kay Huang Dongsok at sa iba pang mga kasamahan, at kahit kay Song Jinwoo. Hinaplos ni Huang Dongxi ang likod ng kanyang ulo. Sok, nakakapagod. Paano ito, kayo dalawa ay manatili dito at maghintay, kami ay lalabas at magdadala ng kagamitan. Nang makita ang ibang mga mangangaso na naghahanda ng umalis, nagtanong si Liu Chenhao ng mabilisan. Ako at si Jin Wuhang lang ba ang nasa boss room? Isang sinag ang kumislap sa mga mata ni Huang Dongxi. Napakalakas natin kanina, hindi ito nagising. Ayos lang yan. At may mga bagay akong dapat talakayin sa mga miyembro ng koponan. Babalik ako agad pagkatapos manigarilyo. Si Cheng Xiaoyu ay lihim na tumawa matapos marinig ang mataas na paliwanag ni Huang Dongxi. Sa wakas ay nahayag ang buntot ng asong fox. Pero mukhang itinuring kaming mga tanga para sabay-sabay na lumabas. Marahil ito ay dahil sa kanilang pagtingin sa kanila dahil sa kanilang mababang antas. Sa wakas, nagsimula ng kumilos si Huang Dongxi ayon sa kanyang sariling mga ideya. Bagaman medyo naiiba sa inaasahan. Si Song Jinwoo ay naging mangangaso sa loob ng 4 na taon. Sa panahong ito, nakakita siya ng maraming mga mangangaso. Isa sa kanila ay tinatawag na Jin Hao. Matapos niyang isuko ang pagiging isang malayang mangangaso, nagsimula siyang tumulong sa asosasyon sa ilang mga gawain. Mag-ingat sa mga butiki. Madalas na sinasabi ni Jin Hao ito. Hindi maiiwasan ng mga mangangaso na mahulog sa iba't ibang mapanganib na sitwasyon. Sa mga ganitong pagkakataon, palaging may mga hindi magandang mangangaso na isinasakripisyo ang mga mas mahihinang mangangaso gamit ang mga magaganda at mabibighaning dahilan upang bilhin ang sarili nilang oras upang makatakas.
Tulad ng butiki na pinutol ang buntot nito at tumakas kapag nakatagpo ng panganib. Nakapagputol ng buntot, tinawag ni Jinhao ang mga ganitong mangangaso na mga butiki at ang kanilang kilos ay tinawag na pagputol. Ayon sa mga regulasyon, kung nais mong pumasok sa C-Level Portal Team, dapat mayroon kang hindi bababa sa 10 miyembro. Ngunit ang koponan ni Huang Dongxi ay may 8 tao lamang. Alam mo rin na napakahirap para sa isang attacking team tulad namin na makakuha ng mga healing hunters. Nakarating din kami dito noon, at walang mangyayari. Dumating kami dito noon, dapat ay madalas silang pumapasok sa C-Level Dungeon, ngunit 8 lamang sila. Wala talagang pangangailangan na punan ng huling 2 puwang. Ang kailangan lang nila ay isang buntot na maaaring itapon sa anumang oras. Naiintindihan ito kung bakit sila handang tumanggap ng mga E-level na mangangaso o mga baguhan. Tungkol sa ngayon, tiyak na nagpasya na si Huang Dongxi na isuko si Cheng Xiaoyou at Liu Chenhao, ngunit ang dahilan ay hindi tulad ng dati. Hindi ito masamang bagay para sa akin. Alam na ni Cheng Jinwo ang intensyon ni Huang Dongsok, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, umaasa siyang mangyari ito. Ngunit para kay Liu Chenhao na bagong nagsimula bilang mangangaso, iba ang sitwasyon. Nag-alinlangan si Liu Chenhao. Hindi, medyo sobra na iyon. Gaano kaganda na sabay-sabay tayong lumabas. Sa sandaling ito, nakita ni Song Jinwo ang isang mangangaso sa likuran niya na umaabot sa mga accessories sa kanyang baywang. Kaya't inilagay ni Cheng Jinwo ang kanyang kamay sa balikat ni Liu Chenhao at sinabi, "Ikaw na lang, bantayan natin ang lugar na ito." Tumigil ang mangangaso sa paggalaw. Kuya, nagulat si Liu Chenhao, ngunit bahagyang umiling si Song Jinwo. Bagaman medyo maingay ang batang ito, hindi siya makakapanood na mamatay siya dito. Sa wakas, nakaramdam siya ng hindi makatarungang pagtrato. Tumingin si Huang Dongxi sa dalawa at nagpakita ng isang makahulugang ngiti. Ang aming sasakyan ay hindi malayo, hindi ito magtatagal. Bumalik lang kayo. Pinalakad ni Huang Dongxi ang kanyang mga miyembro palabas ng silid ng boss. Umiwas pa ang kanilang mga yapek. Tumingin si Liu Chenhao kay Cheng Jinwo para sa isang sagot. Bakit mo sinabi iyon, kuya? Ano kung magising ang guy na ito? Talagang nakakatakot ang malaking gagamba na ito. Hindi pa naunawaan ng bata ang sitwasyon. Kabanata 33. Nagsay si Cheng Jinwo. Gayunpaman, nakakabahala rin na ipaliwanag ito. Hindi nagsalita si Cheng Jinwo, nagsimula lamang na mag-init. Kasabay nito, lumingon si Huang Dongxi patungo sa silid. Malayo na sila ngayon mula sa silid ng boss. Dapat ay hindi na ito marinig. Umangat ang sulok ng bibig ni Huang Dongxi at itinaas ang kanyang baba kay Zhao Xiaowei na nakatayo sa tabi niya. Xiaowei, pumunta ka at harangan ang labasan ng silid. Papasabugin ang labasan. Oo, ngunit huwag itong harangan ng tuluyan, kailangan nating makapasok mamaya. Nagtanong si Dachen. Brother Dongxi, kailangan bang maging ganito kahirap? Baka patayin na lang sila lahat. Tiningnan siya ni Huang Dongxi. Ngayon ay hindi na niya kailangang panatilihin ang peking ngiti. Comfortable pa rin siya. Oo, pasensya na. Inilayo ni Dachen ang tingin sa takot. Nagklik ng dila si Huang Dongxi ng ilang beses. Anong mangyayari kung magising ang malaking gagamba habang naglalaban tayo roon? Paano natin mahuhukay ang mga mana stone? Pasensya na, biglang sumingit si Xiaowei. Brother, ngayon na pag-usapan na natin ito, anong mangyayari kung magising ang gagamba habang nagmimina tayo ng mana stone? Mawawalan tayo ng pag-asa. Kung ang koponan ay atakihin habang nagmimina, magiging nakapipinsala ang mga kahihinatnan. Ganon. Ngumiti si Huang Dongxi. Hindi ba't itinabi ko ang mga ito para maging pagkain? Ano? Tumanggaw si Zhang Xiaowei, parang naintindihan ang plano ng kapitan. Hindi pa alam kung kailan gigising ang gagamba. Maaaring 10 oras mula ngayon, maaaring 1 oras mula ngayon, o maaaring magising sa susunod na segundo. Ang unang bagay na gagawin nito kapag nagising ay, syempre, maghanap ng pagkain. Tiyak na magkakaroon ng malaking ingay kapag pinasabog ang labasan, kahit ang pinakamabagal na Warcraft ay dapat magising. Nagpatuloy si Huang Dongxi. Pagkatapos kumain at uminom ng sapat ang gagamba upang matulog muli, pupunta tayo upang maghukay ng mga mana stone. Mayroon lamang 5 araw ang asosasyon upang aprobahan ito. Ibig sabihin, mayroon pa silang 4 na araw at kalahati. Maghintay, at kung hindi matutulog ang gagamba, patayin ito kaagad, at hukayin ang pinakamaraming mana stone bago magsara ang portal. Maaaring hindi posible na masagip ang lahat sa loob ng 1 oras, ngunit hindi magkakaroon ng malaking pagkalugi kung aalisin ang bahagi ng 2 tao. Mukhang mas mabuti ito kaysa sa nanginginig na nagmimina ng mana stone sa tabi ng gagamba.
Sa wakas, ang kaligtasan ang dapat unahin. Siyempre, iyon ang pinakamasamang kaso. Kung sila ay maswerte, hindi lamang nila makukuha ang lahat ng mana stones, kundi ang kita ay mahahati sa 8 bahagi, at maging ang mga patak ng gagamba ay magiging kanila lahat. At ang mahalagang kagamitan ni Liu Chenhao. Ang mga espada at kalasag niya ay tiyak na may halaga na mula sa daan-daang libo. Ang negosyong ito ay nagkakaroon lamang ng kita at walang lugi. Umangat ang mga sulok ng bibig ni Huang Dongxi. Harangan ang labasan at umalis upang magpahinga. Magmadali. Okay bro. Matapos sumagot ni Xiao Wei ng maikli, nagtipon siya ng liwanag sa kanyang mga daliri. Nakatitig si Liu Chenhao sa gagamba ng mabuti. Kahit ang paghinga ay maingat. Takot siyang nagtanong kay Cheng Jinwoo. Yung gagamba, hindi ba bigla itong madyay gising? Sino ang nakakaalam? Ang sagot ni Cheng Jinwoo ay nananatiling maikli. Bagaman alam niya kung ano ang mangyayari sa susunod, kung talagang sinabi niya ito, sigurado siyang matutamba si Liu Chenhao sa pagkabigla. Sa ganitong paraan. Ito ang unang pangungusap ni Liu Chenhao sa nakaraang 5 minuto. Masyado siyang maraming sinasabi noon, kaya tiyak na talagang natatakot siya. Sa oras na ito, rumble. Sa malakas na tunog, naharang ang labasan ng mga rubble. Ha! Nagmamadaling tumakbo si Liu Chenhao patungo sa labasan. Ngunit ang labasan ay ganap na naharang ng mga rubble. Pinilit niya ito ng buong lakas, ngunit ang nahulog na bato ay nanatiling hindi kumikilos. Lumapit din si Cheng Jinwoo. Kuya, tulungan mo ako. Si Liu Chenhao ay patuloy na nagtutulak sa bato ng buong lakas. Siguro ang pangalan niya ay Zhao Xiaowei, di ba? Bago ang pagsabog, nakita ni Cheng Jinwoo ang isang flash ng liwanag. Isang C-rank magician na kayang kontrolin ang liwanag. Dapat ay obra maestra ng taong iyon. Ipinatong ni Song Jinwoo ang kanyang mga kamay sa mga rubble. Dapat ay malaya akong umalis anumang oras. Malamang na mararamdaman niya ang bigat ng mga batong ito. Hindi ito kasing bigat ng inaasahan. Madali niyang itinulak, at bahagyang gumalaw ang mga rubble. Gayunpaman, hindi siya aalis ng basta-basta. Anong? Si Liu Chenhao, na nagtutulak sa bato, ay tila biglang nakaintindi ng isang bagay, at sumigaw ng malakas. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, tiningnan ni Liu Chenhao si Cheng Xiaoyu. Ang mga ito ay gustong patayin tayo. Para sa ilang mana stones, harangan ng labasan at hayaan tayong kainin ng mga gagamba. Sana ay naintindihan mo na. Si Cheng Jinwoo ay nagsay ng walang magawa sa kanyang puso, ngunit sumang-ayon pa rin. Oo, nakakainis. Biglang ang namumula na mukha ni Liu Chenhao ay naging mapatla agad. Dapat sabihin na naging walang dugo na ito. Alam kung ano ang nangyayari nang hindi na nagtatanong. Ang mga mata ni Liu Chenhao na lumawak ay sumasalamin sa malaking katawan ng gagamba. Lumingon si Cheng Jinwoo. Gulo, daw lulo. Nagising ang gagamba ng malakas na pagsabog, at dahan-dahan nitong itinaas ang malaking katawan nito. Malaking katawan na parang bahay. Maraming mata. Nakakatakot na bibig. 8 mahahabang binti. Kapag gumalaw ang tao, mas nakakatakot ito kaysa sa pagtulog. Namutla si Liu Chenhao sa isang mababang tinig. Siya ay parang naging estatwa. Sa kabaligtaran, tahimik na tinawag ni Song Jinwoo ang mga pangil ni Cao Cao mula sa kanyang backpack habang nakatingin sa gagamba. Yung gay na iyon, akin na. Ito ay isang napakahusay na pagkakataon upang subukan ang kanyang mga kakayahan. Lumabas ang mga pangil ni Cao Cao sa kanyang kamay. Swish swish swish. Parang naruroon ito. Mahigpit na hinawakan ni Cheng Jinwoo ang patalim sa kanyang kamay. Ang dahilan kung bakit sila tinatawag na mga mangangaso, ay dahil nagsimula na ang oras ng panghuhuli. Sandali muna, kuya. Sa sandaling si Cheng Jinwoo ay malapit nang lumakad patungo sa gagamba, biglang hinailan ni Liu Chenhao ang manggas ni Cheng Jinwoo. Anong balak mong gawin? Ang mga kamay ni Liu Chenhao ay nanginginig ng labis. Itinuro ni Cheng Jinwoo ang likuran niya. Papuntang manghuli. Sumunod si Cheng Jinwoo sa koponan ni Huang Dongsok para sa dahilan na ito. Basta't putulin ni Huang Dongxi ang kanyang buntot, makakakuha siya ng lahat ng karanasan at magic spar. Ngunit kung hindi kumain ang boss na ito ng mga halimaw, maaaring makakuha siya ng mas maraming bagay. Kabanata 34. Nakakalungkot. Ano ang iniisip ng lalaking ito? Parang narinig niya ang isang tao na nagsabi na kapag ang isang tao ay nakakaranas ng malaking mental na pagkabigo, maaari itong humantong sa pagkawasak ng kanyang rason. Ngayon, ang isang E-level na mangangaso sa harap niya ay talagang nagsabing siya ay manghuhuli ng isang C-level boss. Hindi ba ito baliw? Muling nagtanong si Liu Chenhao sa takot. Kuya, seryoso ka ba?
Kinamot ni Cheng Jinwo ang kanyang ulo at nagtanong pabalik. Ikaw na lang ba ang pupunta? Bago pa makasagot si Liu Chenhao, lumingon si Cheng Xiaoyo. Walang pangangailangan na pakinggan ang kanyang sagot. Nahihirapang tumayo si Liu Chenhao habang nanginginig ang kanyang mga binti. Mula sa simula, wala siyang inaasahan mula kay Liu Chenhao. At sa kabutihang palad, hindi sinabi ng bata na tutulong siya. Dahil nagiging sagabal lang siya. Dahil dahan-daang naglakad si Song Jinwo patungo sa gagamba. Hindi niya alam kung napansin din ng gagamba ang kanilang presensya, at nagsimula itong igalaw ang 8 binti nito, unti-unting lumapit sa kanila. Woo! Dahan-dahang sinakop ng higanting halimaw ang kanyang paningin, at si Cheng Jinwo ay nakaramdam ng kaunting kakulangan sa ginhawa. Ang tibok ng kanyang puso ay nagsimula ring bumilis. Plop! Plop! Pinangasiwaan ni Song Jinwo ang kanyang magulong paghinga at sinikap na panatilihing kalmado ang kanyang sarili. Kailangan niyang kumalma. Naalala niya ang pakiramdam ng nakatayo sa dulo ng ikalawang palapag ng dungeon sa Hapjong Station. Sa Enfang Kasaka, ang higanting gagamba sa harap niya ay hindi kasing bigat ng presensya ng Kasaka. Ibig sabihin, kaya niyang gawin ito. Hindi siya narito kung iniisip mula sa simula na hindi niya kayang hulihin ang halimaw. Gulululo. Malapit na ang dalawang panig, at maging ang kanyang mukha ay maliwanag na naisasalamin sa itim na mata ng gagamba. Pinaikli ni Cheng Jinwo ang kanyang mga mata. Mukhang matibay ang shell ng gagamba. Makakagawa ba ito ng pinsala gamit ang maikling espada? Ang maikling espada ay mas maikli kaysa sa nakaraang bakal na espada. Kung nais niyang gumawa ng mas malalim na sugat, kailangan niyang gumamit ng mas maraming puwersa. Hawak ni Cheng Jinwo ang patalim sa kanyang likod. Naramdaman niyang mas madali itong makagawa ng pinsala sa ganitong paraan. Crack! Nag-crawl ang gagamba sa harapan ni Cheng Jinwo at inilahad ang dalawang harapang binti nito. Ano ang dahilan nito? Medyo nalilito si Cheng Jinwo, ngunit sa susunod na sandali, lumawak ang kanyang mga mata. Bang! Kung hindi dahil sa instinctive na reaksyon ng katawan, dapat sana ay may butas na ngayon sa kanyang dibdib. Ang binti ng gagamba ay tumusok sa lupa sa likuran niya, inilipat ang mga kasukasuan nito at muling itinaas ang sarili. Ang mga debris sa lupa ay nahulog mula sa mga binti nito. Tumingin si Cheng Jinwo sa likuran niya. Isang medyo malaking butas ang naipok sa lupa. Dapat kang mamatay kung matutusok ka ng ganito. Lalong naging malamig ang mga mata ni Cheng Jinwo. Kailangan niyang mag-focus. Pereting na, Russell. Unti-unti niyang nakita ang mga binti ng gagamba na lumilipad na parang mga bala. Kaliwa. Mabilis siyang yumuko upang maiwasan ang atake ng kaliwang binti ng gagamba. Kanan. Umilag siya upang maiwasan ang atake ng kanang binti ng gagamba, at pagkatapos ay tumapak ng isang hakbang pasulong. Kanan. Iwasan ang mga binti ng gagamba na umaatake sa kanyang ulo muli, at naglakad ng 2 hakbang pasulong. Kaliwa, kanan, kanan, kaliwa, kanan, 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 kaliwa, kaliwa. Bang! 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 Ang tunog ng mga binti ng gagamba na nakikiske sa lupa ay matalim at nakakabinging, na nagdudulot ng panginginig sa anit. Perpektong naiiwasan ni Song Jinwo ang mga atake ng gagamba at unti-unting pinaikli ang distansya sa pagitan nila. Hindi makapaniwala si Liu Chenhao sa kanyang mga mata. Anong ginagawa niya? Naramdaman ni Liu Chenhao ang panginginig sa kanyang anit habang pinapanood ang mga atake mula sa malayo. Ngunit nagawa ni Cheng Jinwo na paliitin ang distansya habang iniiwasan ang atake. Habang pinapanood ang malinis at maayos na mga galaw ni Cheng Jinwo, nagkaroon siya ng goosebump sa kanyang katawan. Talaga bang ilang counter lang siya? Hindi, paano ito posible? Kung siya ang nakatayo doon, marahil ay matutusok na siya ng maraming beses. Wala siyang kumpiyansa na maiwasan ang atake ng halimaw. Ngunit perpekto ang pag-iwas ni Song Jinwo sa lahat ng mga atake. Maging ang isang D-rank counter ay hindi ito magagawa, ngunit nagawa ito ng isang E-rank counter. Isang paliwanag lamang ang naroroon. Cheater. Naging madilim ang mukha ni Liu Chenhao. Sa mga gifted hunters, mayroong isang maliit na grupo na kayang kontrolin ang kanilang magic power sa kanilang kagustuhan. Madali nilang mapapabago ang resulta ng grade test at makakuha ng mababang grado. Ang mga mangangaso na nagtago ng ilan sa kanilang mga kakayahan upang makakuha ng mas mababang antas ay tinatawag na cheaters. At karamihan sa mga cheater ay may mga masamang layunin na hindi alam ng sinuman. Halimbawa, isang mamamatay tao na pumasok sa isang mababang antas na dungeon na may layuning pumatay.
Tanging ang mga naruroon ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa dungeon, kaya't walang mas magandang lugar upang gumawa ng krimen kaysa sa dungeon. Nang hinayang si Liu Chenhao, bigla niyang naramdaman na mas nakakatakot si Cheng Jinwo kaysa sa gagamba. Bakit ako nandito? Naghahanda ng umiyak si Liu Chenhao sa pagsisisi. Shua, shua, shua. Patuloy na umaatake ang gagamba kay Cheng Jinwo. Si Song Jinwo, na naiiwasan ang lahat ng atake, ay talagang kumpiyansa sa kanyang sarili. Unti-unting lumiit ang distansya, at ang ulo ng gagamba ay nasa loob na ng kanyang atake bago niya namamalayan. Ang paraan ng pag-atake ng gagamba ay medyo simple, kaya mas madali itong lapitan. Una ang mga mata, samantalahin ang kanyang hindi paghahanda at atakehin ang mga mahalagang bahagi nito. Balak ni Cheng Jinwo na atakehin muna ang mga mata nito. Sana ay mailagay ko lang ang patalim sa kanyang mata. Sa sandaling handa na si Cheng Jinwo na umatake, bigla niyang napansin na bumagal ang bilis ng atake ng gagamba. Shua, shua, baka dahil ang kanyang mga mata ay nakasabay na sa bilis. Bang, bang, hindi, mali iyon. Ang nakikita ng mga mata ay maaaring mali, ngunit ang pandinig ay hindi kailanman magliligaw sa kanya. Ang tunog ng mga binti ng gagamba na tumutusok sa lupa ay talagang isang tibok na mas mabagal kaysa dati. Mabilis na kumpiyansa si Cheng Jinwo sa kanyang pandinig. Naramdaman ni Cheng Jinwo na may mali. Sa mas malapitan, ang bibig ng gagamba ay bahagyang nanginginig. Ano ang ginagawa nito habang binubuksan ang bibig? Balak ni Cheng Jinwo na bigyan ng nakamamatay na atake ang halimaw na nasa 3 metro sa itaas ng lupa, ngunit palaging may masamang pangitain. Kaya't bigla niyang binago ang direksyon at lumipad sa gilid. Sa sandaling iyon, swish! Nagsuka ang gagamba ng isang pool ng malabong slime. Nag-roll si Cheng Jinwo sa lupa at tumayo upang makita na ang lugar kung saan siya nakatayo kanina ay ngayon ay isang piraso ng sinunog na lupa, at usok ang umaangat mula sa itim na lupa. Ziz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 i. Natutunaw din ang mga bato sa lupa. Nang hinayang si Cheng Jinwo. Kung talagang tumakbo ako kanina. Tiyak na ang natutunaw ngayon ay hindi bato. Marahil ay naramdaman ng gagamba ang pagkakabahala ni Cheng Jinwo, kaya't mabilis itong lumapit. Russell. Kabanata 35. Tumangala si Cheng Jinwo. Nasa harap ng kanyang mga mata ang gagamba. Tumalon si Cheng Jinwo sa lugar upang maiwasan ang atake ng gagamba. Bang! Muling umatake ang gagamba. Sa impyerno. Nakapasok na si Cheng Jinwo sa ulo ng gagamba ng ilang beses, ngunit sa tuwing malapit na siya sa tagumpay, ang gagamba ay magbubuga ng mucus, at wala siyang magawa kundi umatras. Kapag ang paraan ng atake ng gagamba ay hindi naiisa, nagiging mas mahirap ang atake. Kung siya ay umiwas sa atake at pinapaikli ang distansya, ang gagamba ay magbubuga ulit ng mucus. Kapag siya ay umaatres, muling aatake ang gagamba gamit ang mga binti nito. Sa impyerno, medyo nalungkot si Cheng Jinwo, at sinubukan niyang atakehin ang binti ng gagamba gamit ang dagger. Ngunit gaano man siya kasigasig, hindi siya makagawa ng pinsala. Kinagat ni Cheng Jinwo ang kanyang mas mababang labi. Hindi ito magwo-work. Gumagamit ang mga gagamba ng kanilang dalawang harapang binti lamang para umatake. Ngunit kailangang umiwas ni Song Jinwo sa bawat atake gamit ang lahat ng kanyang lakas. Sino ang mauunang mapagod? Ang resulta ay halata na. Pagkapagod. Pagkapagod, 57. Tama nga, ang kanyang pagkapagod ay tumataas ng tuwid. Kapag umabot ang kanyang antas ng pagkapagod sa 70, babagal ang kanyang bilis, at kapag lumampas ito sa 70, mawawalan siya ng hininga at hindi makakagalaw. Wala nang masyadong oras na natitira. Sana ay naipaliit na natin ang distansya ng mas maaga. Bilis. Ang problema ngayon ay bilis. Bang! 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 Wait! Bilis! Sa sandaling si Cheng Jinwo ay bahagyang nakaiwas sa atake ng gagamba, sumili ang isang ideya sa kanyang isipan. Mayroon pa akong bagay na iyon. Ang tanging aktibong kakayahan. Dahil hindi niya ito madalas gamitin, halos nalimutan na niya. Tumakbo. Sinimula ng kakayahan, tumakbo. Ang bilis ng paggalaw ay tumaas ng 30%. Sa panahon ng paggamit, bawat minuto na kumilos ka, ang halaga ng pagkapagod ay tataas ng kaunti. Matapos gamitin ang kakayang ito, naramdaman ni Cheng Jinwo na parang ang kanyang katawan ay nilagyan ng makina, at agad na tumaas ang kanyang bilis. Mas madali na ring umiwas sa mga atake. Shua! 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 Bang! 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 Nagmamadali siyang pabalik-balik sa ilalim ng mga binti ng gagamba, iniiwasan ang lahat ng mga atake. Sa isang kisap mata, nandyan na siya sa harapan ng gagamba. Mabilis na nagbuga ang gagamba ng mucus. Shueha!
Habang tumaas ang bilis, naging mas komportable rin ang mga galaw ni Cheng Jinwoo. Madali niyang naiiwasan ang asido at tumalon sa ulo ng gagamba. Matagumpay na naipasok ng kanyang maikling espada ang mata ng gagamba. Epekto, paralysis, ay na-activate. Dahil sa napakataas na paglaban ng target, ang paralysis ay hindi epektibo. Epekto, pagkawala ng dugo, ay na-activate. Ang lakas ng pisikal ng target ay nababawasan ng 1% bawat segundo. Napakabuti. Gumagana ang kakayahan ng Kasaukas Fang na nagdudulot ng pagdurugo. Ho 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 ho. Kasabay ng masakit na sigaw, ang katawan ng gagamba ay nag-shake ng labis. Hindi pinalampas ni Cheng Jinwoo ang pagkakataong ito. Pagbagsak ni Cheng Jinwoo, tumalon siya muli, umapak sa katawan ng gagamba, at umabot sa posisyon ng ulo ng gagamba. Ang gagamba ay nag-shake ng katawan nito ng masigla, sinisikap na itapon si Cheng Jinwoo. Ngunit hindi nagtagumpay ang gagamba. Bang! 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 Ang mahirap na lupa ang tumanggap sa lahat ng galit ng gagamba. Sa oras na ito, si Song Jinwoo, na nakatayo sa ibabaw ng ulo ng gagamba, ay nagsimulang tusukin ang mga mata ng gagamba gamit ang kanyang dagger. Puff puff, roar woo woo, poof, poof, roar. Ang gagamba ay nagbump sa paligid, sinisikap na itapon si Cheng Jinwoo, ngunit nanatili pa rin si Cheng Jinwoo ng matatag sa ibabaw ng ulo ng gagamba, at patuloy na tinutokso ang dagger sa mga mata ng gagamba. Roar! Sinimulan ng gagamba na mawala ng balanse. Gumagana ang pinsala. Unti-unting bumibilis ang bilis ng kamay ni Cheng Jinwoo. Sa wakas, ang napakalaking katawan ng gagamba ay bumagsak. Bang! Ngunit hindi tumigil si Cheng Jinwoo. Hindi siya huminto hanggang ang gagamba ay nalunok ang huling hininga nito at nanatiling walang galaw. Pagkatapos, ilang mensahe ang lumabas. Nawasak mo ang master ng dungeon. Level up, level up, level up, nagtagumpay. Si Cheng Jinwoo, na natalsikan ng dugo ng gagamba, ay itinaas ang kanyang mga kamay na para bang nagdiriwang ng tagumpay. Marahil dahil nalutas niya ang boss, umakyat siya ng 3 antas sa sunod-sunod. Status window. Pangalan, Cheng Jinwoo. Antas, 21. Propesyon, wala. Pamagat, wala. HP, 2,600. MP, 371. Pagkapagod, 0. Mga kakayahan. Lakas, 53. Tatag, 30. Agility, 38. Katalinuhan, 30. Pakiramdam, 32. Mga magagamit na puntos, 0. Kakayahan. Passive skill, hindi kilala, Levi, Max. Perseverance Levi Point 1. Aktibong kakayahan, tumakbo Levi Point 1. Mula sa antas 18, umakyat siya sa antas 21. Hindi lamang iyon, bukod sa prompt ng pag-upgrade, may ilan pang iba pang impormasyon. Jingle. Tindahan, maaari mong gamitin ang function ng pagbili kapag umabot ka sa antas 20. Kaya maaari kong gamitin ang mga gintong barya. Ito ay magandang balita, ngunit hindi ngayon ang tamang oras para maglakad-lakad sa mga tindahan. Rumble. Nagsimula nang mag-vibrate ang yungib. Dahil ang may-ari ng dungeon ay naalis, ang pasukan ng dungeon ay isasara sa loob ng 1 oras. Natitirang oras, 59 na minuto at 58 segundo. Kailangan niyang makalabas dito bago magsara ang portal. Pag-uusapan ng tungkol sa tindahan mamaya. Sa sandaling bumagsak si Cheng Jinwoo sa lupa, napansin niyang ang gitna ng ulo ng gagamba ay nagniningning ng maliwanag. Ito ba ay isang drop? Iba ito sa simulated dungeon, wala ni isang pop-up na impormasyon, at hindi rin ito automatikong natanggal. Ano kaya ito? Nag-isip si Cheng Jinwoo ng ilang sandali at nakuha ang sagot. Ha? Ito dapat ay magic spore. Kahit gaano pa man ang pagkaabalang ito, kunin ang lahat ng kailangan. Kinuha ni Song Jinwoo ang magic spore na nakatago sa loob ng ulo ng gagamba. Ito ay isang C-grade magic spore na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 60,000 yuan. Kabanata 36. Ito ang magic stone sa katawan ng isang C-level na halimaw, kaya't hindi mahirap hulaan na ito ay may halaga na hindi bababa sa 50,000 yuan. Ang tropong ito ay nanalo sa puso ni Cheng Jinwoo. Madali siyang tumalon pababa. Nang lumingon siya, muli niyang nakita ang mga liwanag sa tiyan ng gagamba. At hindi lang isa, medyo nagulat si Cheng Jinwoo. Karaniwan, ang mga Warcraft ay may 1 o 2 magic crystals lamang, ngunit tila masyado ang dami ng mga liwanag. Ano ito? Ginamit niya ang dagger upang hiwain ang tiyan ng gagamba, at pagkatapos ay binali ang tiyan pouch, at ang mga hindi natunaw na labi ng mga bulate ay dumaloy palabas. Doon nagmumula ang mga liwanag. Posible ba?
Maingat na pinagmamasdan ni Cheng Jinwo ang mga labi. Tama nga, ito ay mga magic spore. Habang ang ilan ay natunaw at naging mas maliit, marami ang nanatiling buo. Bilangin niya ang higit sa 10. Napanalunan ko ang loto. Nandito lang siya upang kumita ng rente, hindi na masabi ang isang buwan, higit pa ito sa sapat para sa isang taon. Kuya, lumingon si Cheng Xiaoyo at nakita si Liu Chenhao. Ilagay mo sila dito. Maingat na inilagay ni Liu Chenhao ang mga magic spore sa kanyang backpack. Pagkatapos ay kumuha siya ng thermos bottle mula sa parehong bag, ibinuhos ang tubig sa takip at inabot ito kay Cheng Jinwoo. Kuya, tiyak na nauuhaw ka. Mangyaring uminom ng tubig. Ang tubig sa baso ay halos umaapaw. Paano nagsimula na namimili ng mga bagay na hindi naman niya inutusan ang batang ito? Nangyayari na nakakaramdam si Cheng Jinwoo ng kaunting uhaw, kaya't kinuha niya ang baso ng tubig ng may pagdududa. Gulo-gulo. Ang malamig na tubig ay dumaloy sa kanyang lalamunan. Kuya, ano ang nararamdaman mo? Hindi na mamalayan, tila naging, kuya, na rin ang tawag sa kanya. Oo, medyo malamig. Matapos ipahayag ni Cheng Jinwoo ang kanyang mga saloobin, nagsimula siyang makipag-usap tungkol sa seryosong usapan. Ang lahat ng nakikita mo dito ngayon. Bago matapos ni Cheng Xiaoyo ang kanyang pagsasalita, mabilis na nagsalita si Liu Chenhao sa takot. Siyempre, hindi ako magsasalita kahit na mamatay ako. Hindi, at wala namang pangangailangan na mabuhay o mamatay. Kung gayon, paano ko ito gagawin? Ito ay isang kasunduan sa aking kuya. Kililimutan ko na. Naiintindihan ko, kaya ganun na lang. Kuya, huwag mag-alala. Kahit na sabihin niya ito, walang maniniwala. Ngunit ang taong ito ay medyo matalino, at nangako sa sarili na hindi siya magsasalita. Hindi ito mukhang may masyadong pananaw, ngunit mabilis ang reaksyon pagdating dito. Kuya, mayroon ka bang ibang sasabihin? Wala na. Napaka-odd. Tumingin si Cheng Xiaoyo kay Liu Chenhao na ang ugali ay nagbago ng 180 degrees, at naguluhan. Dapat ay itinuturing na aking tagapagligtas. Siyempre, igagalang ng mga tao ang kanilang tagapagligtas. Sa pag-iisip na ganito, hindi ko naisip na kakaiba ang ugali ni Liu Chenhao. Bagaman ang iniisip ni Cheng Jinwoo ay medyo naiiba sa tunay na sitwasyon. Bang rumble. Ang dungeon ay muling yumanig. Ang pag-vibrate na ito ay nangangahulugan na ang portal ay malapit ng magsara. Ang pag-vibrate ay magiging mas matindi habang lumilipas ang oras at magiging parang lindol kapag nagsara na ang portal. Umalis na tayo. Oo, sir. Naglakad si Cheng Jinwoo patungo sa pinto. Ngunit bigla na lang nagkaroon ng isang sinag ng liwanag sa pinto, at kaagad pagkatapos, ang mga rubble ay pinasabog. Rumbling. Dumating sina Huang Dongxi at ang kanyang grupo. Lahat ay namangha nang makita ang bumagsak na gagamba sa likuran ni Song Jinwoo. Ano, talagang nalutas ito. Sa 2 tao lang. Hindi ba mababaw ang gagamba? Kung kaya nilang lutisin ito sa 2, hindi na ito magiging mas mabuti. Brother Huang, ano ang gagawin natin ngayon? Tumingin si Huang Dongxi sa 2 at kinamot ang kanyang baba. Nawala na ang mga gagamba, at malapit nang magsara ang portal. Masyado nang huli upang maghukay ng mga mana stones ngayon, at hindi pa handa ang kagamitan. Ang natitirang oras ay hindi sapat. Oras na upang baguhin ang plano. Sumigaw siya kay Liu Chenhao ng malakas. Liu Chenhao. Nanginginig ang katawan ni Liu Chenhao, at umatras siya. Mukha siyang labis na kinakabahan. Nagpakita si Huang Dongxi ng isang ngiti na puno ng pagnanasa sa dugo. Nakita kong maganda ang iyong kagamitan, kaya't siniyasat kita. Hindi ko inasahan na ang iyong ama ay hindi pangkaraniwan. Mukhang siya ang chairman ng isang kilalang kumpanya. Anong ngayon? Binibigyan ka namin ng pagkakataon. Mayroon kaming ilang sasabihin sa iyong ama. Ngunit kung sasabihin mo ang kwento ng araw na ito, magkakaroon tayo ng problema. Kaya kung nais mong mabuhay, kailangan mong makinig sa amin. Nakikinig sa inyo. Itinuro ni Huang Dongsok si Cheng Jinwoo gamit ang kanyang baba. Naramdaman ng nakakadiring tanawin, kumunat ang noo ni Cheng Jinwoo. Pumunta at patayin siya. Ano? Nagtaka si Liu Chenhao. Nakita ang ekspresyon ni Liu Chenhao, tila natakot si Huang Dongxi at tumawa. Orihinal, nais niyang patayin ang 2. Ngunit matapos hanapin sa internet, natagpuan na ang ama ni Liu Chenhao ay ang boss ng isa sa mga nangungunang kumpanya sa construction sa China. Nakita ito, nagkaroon ng ideya sa isipan ni Huang Dongxi. I-record nila ang proseso ng pagpatay ni Liu Chenhao kay Cheng Xiaoyo, at pagkatapos ay hihingi ng pera batay dito. Ang kayamanan ni Liu Mingan ay halos 60 bilyon ayon sa kilalang mundo, di ba?
Hindi alam kung ilang beses ang mga mana stones na ito. Ito lamang ang paraan upang makaligtas ka. Tanging pagkatapos patayin si Cheng Jinwoo gamit ang iyong sariling mga kamay, makakaligtas ka. Kung hindi, mamamatay ka rito kasama ng iba. Ang mga mata ni Huang Dongxi ay kumikislap ng isang malamig na pagnanasa sa dugo. Bakit ka pa nagdadalawang isip? Wala namang makakaalam kung ano ang nangyari dito. Natatakot ka pa ba sa E-rank na mangangaso na iyon? Tumingin si Liu Chenhao sa gilid. Nang inusisi si Cheng Jinwoo, umiling siya, na tila nagpapahiwatig na maging magaan lang. Dahil kay Liu Chenhao, dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang espada. Sa wakas, nagpasya na ako. Nakangiti si Huang Dongxi. Ngunit ang resulta ay hindi inaasahan. Itinaas ni Liu Chenhao ang kanyang espada at tumayo sa harap ni Cheng Xiaoyu. Magtatanggol ka ba kasama siya? Naisip ni Huang Dongxi, kung ang mayamang pangalawang henerasyon na ito ay nakatalo sa isang C-level boss, makadarama siya ng hindi mapapantayang lakas, di ba? Tahimik na nagtanong si Zhao Xiaowei mula sa tabi. Kuya, ano ang gagawin natin ngayon? Upang hindi marinig ni na Cheng Xiaoyu at Liu Chenhao, pabulong na sinabi ni Huang Dongxi. Unahin si Cheng Jinwoo. Kailangan pa rin nating iwanan ang ating daan. Ang ating pagkawala ngayon ay hindi maliit. Okay, iyon ang tanging paraan. Naglabas ng nakasisilaw na liwanag ang mga kamay ni Zhao Xiaowei. Nakapikit si Cheng Jinwoo. Kailangan pa rin nating makipaglaban. Ito ang unang pagkakataon ni Song Jinwoo na makipaglaban sa isang mangangaso. Ngunit hindi siya mabait na basta-basta papayagang makaalis ang mga may pagnanasa sa kanyang buhay. Ngunit, sa sandaling ito, jingle, muling yumangay ang mekanikal na tunog. Nag-generate ng emergency mission, dahil sa kagyat na gawain. Itinaas ni Cheng Jinwoo ang kanyang ulo. Bago pa man makapagsalita si Cheng Jinwoo, isang mission window ang lumabas sa kanyang harapan. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganito. Kabanata 37, Urgent Mission, wasakin ng kaaway. May mga tao sa paligid na may galit sa manlalaro. Mangyaring alisin ang lahat ng mga taong ito upang matiyak ang iyong sariling kaligtasan. Kung hindi susundin ang utos na ito, titigil ang tibok ng puso. Bilang ng mga tao na dapat ayusin, 8 tao. Bilang ng mga taong naayos, 0 tao. Lumawak ang mga mata ni Cheng Jinwoo. Kung maalis si Huang Dongxi, matatapos na ang misyon. Bigla, may liwanag na kumislap sa harapan niya. Ang bola ng liwanag sa kamay ni Zhao Xiaowei ay lumipad patungo kay Cheng Xiaoyu. Bang! Nakatama si Song Jinwoo sa dingding dahil sa pagsabog. Bang! Ang mga nahulog na rubble ay natakpan ang katawan ni Cheng Jinwoo. Swish! Kuya! Nagmamadaling tumakbo si Liu Chenhao patungo kay Cheng Xiaoyu, ngunit pinigilan siya ni Huang Dongsok sa pagsigaw, Liu Chenhao. Napatakbo si Liu Chenhao at huminto. Kililimutan mo ang namamatay na tao. Umangat ang daliri ni Huang Dongxi. Tumingin si Liu Chenhao kay Cheng Xiaoyu. Tama si Huang Dongsok, hindi kumilos si Song Jinwoo sa ilalim ng mga rubble. Ikaw, mga mamamatay tao. Ang mga mata ni Liu Chenhao ay namula sa galit. Nang marinig ang tawag ni Liu Chenhao sa kanila bilang mga mamamatay tao, patuloy pa rin ang tawanan ni Huang Dongxi at ang kanyang grupo. Tama nga. Hanggang ngayon, maraming tao ang namatay sa kanilang mga kamay. Habang sila ay patuloy na nagtatawanan kay Liu Chenhao, bumagsak si Cheng Xiaoyu sa tumpok ng mga bato at nagsimulang magduda sa kanyang mga mata. Sa lumalapit na task window, nagbabago ang nilalaman. Urgent mission, wasakin ng kaaway. Mga nakapaligid na tao. Mangyaring alisin ang lahat ng mga tao na ito upang matiyak ang iyong sariling kaligtasan. Kung hindi kumpletuhin ang misyon. Bilang ng mga tao na dapat ayusin, 8 tao. Bilang ng mga taong naayos, 0 tao. Unti-unting naging malabo ang ilang mga salita. Pagkatapos ay lumitaw ang mga bagong salita. Urgent mission, wasakin ng kaaway. May mga tao sa paligid na nagbabanta sa iyong buhay. Mangyaring alisin ang lahat ng mga tao na ito upang matiyak ang iyong sariling kaligtasan. Kung hindi kumpletuhin ang misyon, titigil ang tibok ng puso mo. Bilang ng mga tao na dapat ayusin, 8 tao. Bilang ng mga taong naayos, 0 tao. Makatwirang banta. Kung hindi kumpletuhin ang misyon, titigil ang tibok ng puso. Kung ayaw mong mamatay, kailangan bang kumilos? Bagaman medyo nakakatakot, si Cheng Jinwoo ay nagpanik lamang ng sandali. Agad na kumalma si Cheng Jinwoo. Hindi ka panipaniwala, ngunit totoo rin. Bawat araw matapos mangyari ang mga kakaibang bagay, isang bagay ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Ano ang mangyayari kung bigla na lang matapos ang mga kakaibang kaganapang ito?
Kung ang lahat ng ito ay nangyari sa pamamagitan ng aksidente, maaaring bigla na lamang itong mawala isang araw. Ang pag-aalala na ito ay patuloy na nananatili sa kanyang puso. Ngunit ang pakiramdam ng pagkabahala ay naalis kasama ang kagyat na misyon na ito. Ito ay hindi aksidente, ni ito ay isang regalo. Kung ito ay isang regalo, makakatulong lamang ito sa sarili upang malampasan ang mga pagsubok, hindi ang parusa sa pagkuha ng sariling buhay. May layunin ng isang sistema. Hindi ito tungkol sa pagpapalakas kay Song Jinwoo, kundi ang mas malakas na Song Jinwoo. Batay sa tunay na sitwasyon, maaari mo ring patayin ang ibang mga mangangaso ng walang pag-aalinlangan. Ang gawain ng sistema ay naglalaman ng ganitong antas ng kahulugan. Naging mapayapa si Cheng Jinwoo. Swerte. Sa kabutihang palad, wala sa lahat ng ito ang aksidente. Sa kabutihang palad, may layunin ang sistema. Bawat beses na siya ay dumaan sa isang krisis, nais ni Cheng Jinwoo na maging mas malakas. Hindi niya kailanman nais na mamuhay ng isang nanginginig na buhay na parang naglalakad sa gilid ng bangin. Sa araw na iyon, nagbigay ng pagkakataon si Cheng Jinwoo. Ang layunin ng sistema at layunin ni Cheng Jinwoo ay pareho. Ginagamit ako ng sistema, at gagamitin ko ang sistema. Sapat na iyon. Mula noong may layunin, hindi mawawala ang sistema na walang reklamo. Tumayo si Song Jinwoo mula sa tumpok ng mga bato. Lakas, 1,362,600. Tama ang magic ng isang sirang counter. Matapos lamang ang isang atake, bumaba ang kanyang lakas ng pisikal ng kalahati. Hindi na siya pwedeng mag-aksaya pa ng panahon. Isang matigas na tingin ang kumislap sa mga mata ni Cheng Jinwoo. Itinaas ni Cheng Jinwoo ang kanyang paa at naglakad patungo kay Hwang Dong-sok. Ha! Napansin ni na Hwang Dongxi at ang kanyang grupo na nakapaligid kay Liu Chenhao si Cheng Xiaoyu. Ikaw ba ay hindi papatay? Hindi ba kailanman pumalpak si Brother Xiaowei? Anong problema sa iyo, siya ay isang E-rank lang. Kinamot ni Hwang Dongxi ang kanyang baba. Xiaowei, hindi mo ba nagamit ang buong lakas mo? Namula si Zhao Xiaowei. Dapat na nagawa ng tama ngayon. Hindi, syempre, sinubukan niyang gawin ang kanyang makakaya. Paano siya nakatayo kahit na nagamit na ang isang katlo ng kanyang magic power? Nasayang ba ang tira? Hindi, kung siya ay nagkamali, imposibleng makagawa ng ganitong malakas na tunog. Naguguluhan si Zhao Xiaowei, ngunit nakatakdang wala siyang sagot. Sinabi ni Cheng Jinwoo, kung naglakas loob kayong manli ng mga buhay ng tao. Tumingin si Hwang Dongxi at ang kanyang grupo kay Cheng Xiaoyu. Tumigil si Song Jinwoo sa harapan nila. Nagpasya ka na ba? Nang marinig ito, napasigaw si Hwang Dongxi. Anong sinasabi mo, bata? Kuya, hayaan mong ako na ang humawak. Isang mangangaso na may nakapikit na mata ang lumapit at niyakap si Cheng Jinwoo. Parang hindi mo pa naintindihan ang sitwasyon. Ang ekspresyon ng mangangaso na nakapikit ang mata na humihigpit sa kanyang mga bisig ay biglang naging kakaiba. Ha! Bakit siya lumiliyad? Gaano man siya katindi, hindi niya mawasak ang leeg ni Cheng Jinwoo. Hindi ba ang batang ito ay isang E-rank hunter? Dahil sa malamig na pawis na tumulo sa kanyang noo. Bakit ang lakas niya? Sa puntong ito, click. Umikot ang ulo ng mangangaso na nakapikit. Ying! Guwapo! Biglang lumaki ang mga mata ni Hwang Dongxi. Ano? Kailan nagkaroon ng kutsilyo ang batang iyon? Saan ito nagmula? Dahil sa takot, naglabas ng kanilang mga armas sina Hwang Dongxi at ang kanyang grupo, at umatras ng ilang hakbang. Lumitaw si Xiao Fang sa mga kamay ni Cheng Jinwoo sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang maliwanag na pulang dugo ay dumadaloy pababa sa talam. Jingle! Bilang ng mga tao na dapat ayusin, 7 tao. Bilang ng mga taong naayos, 1 tao. May natitirang 7 tao. Si Cheng Xiaoyu ay nakatingin kay Hwang Dongxi at ang kanyang grupo na parang isang malamig na dugo na hayop. Nang hinayang si Hwang Dongxi. Kabanata 38. Urgent Mission, wasakin ng kaaway. May mga tao sa paligid na may galit sa manlalaro. Mangyaring alisin ang lahat ng mga taong ito upang matiyak ang iyong sariling kaligtasan. Kung hindi susundin ang utos na ito, titigil ang tibok ng puso. Bilang ng mga tao na dapat ayusin, 8 tao. Bilang ng mga taong naayos, 0 tao. Lumawak ang mga mata ni Cheng Jinwoo. Kung maalis si Hwang Dongxi, matatapos na ang misyon. Bigla, may liwanag na kumislap sa harapan niya. Ang bola ng liwanag sa kamay ni Zhao Xiaowei ay lumipad patungo kay Cheng Xiaoyu. Bang! Nakatama si Song Jinwoo sa dingding dahil sa pagsabog. Bang! Ang mga nahulog na rubble ay natakpan ang katawan ni Cheng Jinwoo. Swish! Kuya!
Nagmamadaling tumakbo si Liu Chenhao patungo kay Cheng Xiaoyo, ngunit pinigilan siya ni Huang Dongsok sa pagsigaw, Liu Chenhao. Napatakbo si Liu Chenhao at huminto. Kililimutan mo ang namamatay na tao. Umangat ang daliri ni Huang Dongxi. Tumingin si Liu Chenhao kay Cheng Xiaoyo. Tama si Huang Dongsok, hindi kumilos si Song Jinwoo sa ilalim ng mga rubble. Ikaw, mga mamamatay tao. Ang mga mata ni Liu Chenhao ay namula sa galit. Nang marinig ang tawag ni Liu Chenhao sa kanila bilang mga mamamatay tao, patuloy pa rin ang tawanan ni Huang Dongxi at ang kanyang grupo. Tama nga, hanggang ngayon, maraming tao ang namatay sa kanilang mga kamay. Habang sila ay patuloy na nagtatawanan kay Liu Chenhao, bumagsak si Cheng Xiaoyo sa tumpok ng mga bato at nagsimulang magduda sa kanyang mga mata. Sa lumalapit na task window, nagbabago ang nilalaman. Urgent mission, wasakin ng kaaway. Mga nakapaligid na tao. Mangyaring alisin ang lahat ng mga tao na ito upang matiyak ang iyong sariling kaligtasan. Kung hindi kumpletuhin ang misyon. Bilang ng mga tao na dapat ayusin, 8 tao. Bilang ng mga taong naayos, 0 tao. Unti-unting naging malabo ang ilang mga salita. Pagkatapos ay lumitaw ang mga bagong salita. Urgent mission, wasakin ng kaaway. May mga tao sa paligid na nagbabanta sa iyong buhay. Mangyaring alisin ang lahat ng mga tao na ito upang matiyak ang iyong sariling kaligtasan. Kung hindi kumpletuhin ang misyon, titigil ang tibok ng puso mo. Bilang ng mga tao na dapat ayusin, 8 tao. Bilang ng mga taong naayos, 0 tao. Makatwirang banta. Kung hindi kumpletuhin ang misyon, titigil ang tibok ng puso. Kung ayaw mong mamatay, kailangan bang kumilos? Bagaman medyo nakakatakot, si Cheng Jinwoo ay nagpanik lamang ng sandali. Agad na kumalma si Cheng Jinwoo. Hindi ka panipaniwala, ngunit totoo rin. Bawat araw matapos mangyari ang mga kakaibang bagay, isang bagay ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Ano ang mangyayari kung bigla na lang matapos ang mga kakaibang kaganapang ito? Kung ang lahat ng ito ay nangyari sa pamamagitan ng aksidente, maaaring bigla na lamang itong mawala isang araw. Ang pag-aalala na ito ay patuloy na nananatili sa kanyang puso. Ngunit ang pakiramdam ng pagkabahala ay naalis kasama ang kagyat na misyon na ito. Ito ay hindi aksidente, ni ito ay isang regalo. Kung ito ay isang regalo, makakatulong lamang ito sa sarili upang malampasan ang mga pagsubok, hindi ang parusa sa pagkuha ng sariling buhay. May layunin ng isang sistema. Hindi ito tungkol sa pagpapalakas kay Song Jinwoo, kundi ang mas malakas na Song Jinwoo. Batay sa tunay na sitwasyon, maaari mo ring patayin ang ibang mga mangangaso ng walang pag-aalinlangan. Ang gawain ng sistema ay naglalaman ng ganitong antas ng kahulugan. Naging mapayapa si Cheng Jinwoo. Swerte. Sa kabutihang palad, wala sa lahat ng ito ang aksidente. Sa kabutihang palad, may layunin ang sistema. Bawat beses na siya ay dumaan sa isang krisis, nais ni Cheng Jinwoo na maging mas malakas. Hindi niya kailanman nais na mamuhay ng isang nanginginig na buhay na parang naglalakad sa gilid ng bangin. Sa araw na iyon, nagbigay ng pagkakataon si Cheng Jinwoo. Ang layunin ng sistema at layunin ni Cheng Jinwoo ay pareho. Ginagamit ako ng sistema, at gagamitin ko ang sistema. Sapat na iyon. Mula noong may layunin, hindi mawawala ang sistema na walang reklamo. Tumayo si Song Jinwoo mula sa tumpok ng mga bato. Lakas, 1,362,600. Tama ang magic ng isang C-rank hunter. Matapos lamang ang isang atake, bumaba ang kanyang lakas ng pisikal ng kalahati. Hindi na siya pwedeng mag-aksaya pa ng panahon. Isang matigas na tingin ang kumislap sa mga mata ni Cheng Jinwoo. Itinaas ni Cheng Jinwoo ang kanyang paa at naglakad patungo kay Huang Dongsok. Ha! Napansin ni Huang Dongxi at ang kanyang grupo na nakapaligid kay Liu Chenhao si Cheng Xiaoyo. Ikaw ba ay hindi papatay? Hindi ba kailanman pumalpak si Brother Xiaowei? Anong problema sa iyo, siya ay isang E-rank lang. Kinamot ni Huang Dongxi ang kanyang baba. Xiaowei, hindi mo ba nagamit ang buong lakas mo? Namula si Zhao Xiaowei. Dapat na nagawa ng tama ngayon. Hindi, syempre, sinubukan niyang gawin ang kanyang makakaya. Paano siya nakatayo kahit na nagamit na ang 1/3 ng kanyang magic power? Nasayang ba ang tira? Hindi, kung siya ay nagkamali, imposibleng makagawa ng ganitong malakas na tunog. Naguguluhan si Zhao Xiaowei, ngunit nakatakdang wala siyang sagot. Sinabi ni Cheng Jinwoo, kung naglakas loob kayong manli ng mga buhay ng tao. Tumingin si Huang Dongxi at ang kanyang grupo kay Cheng Xiaoyo. Tumigil si Song Jinwoo sa harapan nila. Nagpasya ka na ba? Nang marinig ito, napasigaw si Huang Dongxi. Anong sinasabi mo, bata?
Kuya, hayaan mong ako na ang humawak. Isang mangangaso na may nakapikit na mata ang lumapit at niyakap si Cheng Jinwoo. Parang hindi mo pa naintindihan ang sitwasyon. Ang ekspresyon ng mangangaso na nakapikit ang mata na humihigpit sa kanyang mga bisig ay biglang naging kakaiba. Ha? Bakit siya lumiliyad? Gaano man siya katindi, hindi niya mawasak ang leeg ni Cheng Jinwoo. Hindi ba ang batang ito ay isang E-rank hunter? Dahil sa malamig na pawis na tumulo sa kanyang noo. Bakit ang lakas niya? Sa puntong ito, click. Umikot ang ulo ng mangangaso na nakapikit. Ying! Guwapo! Biglang lumaki ang mga mata ni Huang Dongxi. Ano? Kailan nagkaroon ng kutsilyo ang batang iyon? Saan ito nagmula? Dahil sa takot, naglabas ng kanilang mga armas sina Huang Dongxi at ang kanyang grupo, at umatras ng ilang hakbang. Lumitaw si Xiao Fang sa mga kamay ni Cheng Jinwoo sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang maliwanag na pulang dugo ay dumadaloy pababa sa talam. Jingle! Bilang ng mga tao na dapat ayusin, 7 tao. Bilang ng mga taong naayos, 1 tao. May natitirang 7 tao. Nakalutas na ang kabanata 23. Si Cheng Xiaoyu ay nakatingin kay Huang Dongxi at ang kanyang grupo na parang isang malamig na dugo na hayop. Nang hinayang si Huang Dongxi, kabanata 39, natanggap ang gantimpala sa gawain. Ikinuha mo ba ito? Oo, hindi. Tama nga, may gantimpala. Agad na pinili ni Cheng Jinwoo ang oo nang walang pag-aalinlangan. Jingle! Ang mga natanggap na gantimpala ay ang mga sumusunod. Gantimpala 1, ibalik ang iyong katawan. Gantimpala 2, maaaring hatiin na halaga ng kakayahan dagdag 10. Gantimpala 3, kakayahan murderess. Talaga bang nagbigay ka ng 10 puntos ng kakayahan at mga kasanayan? Nagulat si Cheng Jinwoo sa mga mapagbigay na gantimpalang ito. Bagaman marami ang mga kakayahan, mas kawili-wili ang mga bagong kasanayan. Kung wala ang kakayahang tumakbo habang nakikipaglaban sa mga gagamba. Dahil sa kakayahang tumakbo, matagumpay niyang nahuli ang boss. Sa aktwal na labanan, hindi maikikaila ang kahalagahan ng mga kasanayan. May dahilan kung bakit napakamahal ng mga ron. Sa huli, ang mga mangangaso ay makakakuha ng mga bagong kakayahan sa pamamagitan ng mga ron. Kaagad na kinumpirma ni Cheng Jinwoo ang kakayahang murderess. Kunam ang gantimpala 3. Jingle Bell. Panic. Kakayahan, Murderous Aura, L1. Aktibong kasanayan. Kinakailangang mana, 100. Maaari nitong takutin ang kalaban gamit ang isang makapangyarihang aura na nagiging sanhi sa kalaban na mahulog sa estado ng takot sa loob ng 1 minuto. Maaaring tukuyin ang mga tiyak na bagay. Nakakatakot na epekto, lahat ng kakayahan -50%. Bagaman pansamantala, ito ay isang bihirang kakayahan na maaaring bawasan ang halaga ng kakayahan ng kalaban. Maaaring hindi ito makagawa ng malaking pinsala sa mga kalaban na may malalakas na depensa tulad ng ibang mga kasanayan, ngunit sa oras na ito ay umubra, madali nitong masusugpo ang kalaban. At maaari ring tukuyin ang target, talagang kapaki-pakinabang ang kakayang ito. Hindi masama, tila ang gantimpala ay direktang proporsyonal sa parusa. Ngunit, hindi ito mukhang ganun kapag mas malapit na tingnan. Ang parusa sa pagkakataong ito ay may kaugnayan sa kanyang sariling buhay. Hindi lamang iyon, tiningnan ni Cheng Jinwoo ang paligid. Sa lahat ng dako ay may dugo. Kahit na nasaksihan niya ang hindi mabilang na mga pagkamatay, hindi pa rin siya makatingin ng diretso sa mga patay. Ito ang hinahangad na resulta ng sistema. Kung ikukumpara sa parusa na may kaugnayan sa ilang buhay ng tao, talagang hindi gaanong mahalaga ang gantimpala. Kung wala ang misyon na ito, hindi niya kailangang makipaglaban ng buhay at kamatayan kay Huang Dongxi at sa kanyang grupo. Walang katapusan ang pagnanasa ng tao. Umiling si Cheng Jinwoo. Sa sandaling ito, muling yumanig ang yungib. Rumble rumble. Ang pagyanig ay mas malakas kaysa dati. Panahon na upang umalis. Ngunit bago iyon, kinakailangan ang isang simpleng pagtatapos. Ang una ay si Liu Chenhao. Tumingin si Cheng Xiaoyu kay Liu Chenhao. Ang kawawang si Liu Chenhao ay natigilan sa takot nang makita ang kanyang kalagayan at tumingin sa ibaba. Ano ang dapat gawin? Siyempre, hindi intensyon ni Cheng Xiaoyu na patayin si Liu Chenhao. Walang pangangailangan o dahilan. Ngunit kung sasabihin niya ang nangyari dito, magkakaroon ng problema. Kaya't dapat siyang manahimik. Sa sandaling naisip ito ni Cheng Xiaoyu, tumakbo si Liu Chenhao at lumuhad sa lupa. Kuya, tulungan mo ako. Naramdaman ni Cheng Jinwoo na dapat ay magiging maayos ang susunod na pag-uusap. Nanginginig si Liu Chenhao sa takot. Ang kanyang mukha ay mapatla rin. Hindi nakakagulat na saksihan niya ang pagkamatay ng 8 mangangaso.
Isang mahusay na paraan upang kontrolin ang mga tao ay ang takot. Kaya't nagpa siya si Song Jinwoo na samantalahin ang kasalukuyang sitwasyon. Bakit ko ito gagawin? Tila narinig niya ang mga sigaw ng loob ni Liu Chenhao. Marahil ay medyo labis na. Gayunpaman, ang pagkakasala ay pansamantala lamang. Kung gusto mo ng pera, kausapin ko ang aking ama. Ano ang tingin mo sa akin? Kinunot ni Cheng Jinwoo ang kanyang noo. Bagaman siya ay labis na mahirap, hindi niya kailanman naisip na biktimahin ang iba upang mang-atake ng pera. Iyon ay hindi naiiba mula kay Huang Dongxi. Oo, pasensya na. Kung hindi natatakot si Liu Chenhao, tiyak na nais niyang sampelan siya. Kung ginawa niya iyon, marahil ay maghihimatay ang bata sa takot. Naramdaman na ang galit ni Cheng Jinwoo, nilunok ni Liu Chenhao. Sa totoo lang, iyon ay noong sinabi ni Huang Dongxi na gusto niyang bigyan siya ng pera. Hindi ba siya mahilig sa pera kundi sa pagpatay? Ang impresyon ni Liu Chenhao kay Cheng Jinwoo ay lalong naging kakaiba. Ngunit maaga pa upang gumawa ng mga konklusyon. Sa ganitong kaso, bakit nag-imbak pa rin ang kuya ng Magic Spar? Kakaunti lamang ang nakuha ni Cheng Jinwoo mula sa mga magic crystal sa tiyan ng gagamba nang hindi ito nahulog. Ang Magic Spar ay may maraming gamit, maaari itong gamitin bilang isang mataas na purong pinagkukunan ng enerhiya, at ito rin ay isang material para sa paggawa ng mga magic na gamit. Ngunit para sa mga mangangaso, ang Magic Spar ay sumasagisag sa pera. Mabilis na tumakbo ang isip ni Liu Chenhao. Ganito pala iyon. Ang mga iyon ay mga koleksyon ng dugo. Eksaktong dahil ang Magic Spar ay patunay na ang kanyang mga kamay ay natakpan ng dugo, kaya't sinadya niyang hiwain ang tiyan ng gagamba upang kunin ang Magic Spar. Siya ay isang mananampalataya ng dugo na walang awa sa mga kaaway na nagbabanta sa kanya, at hindi siya nagmamalasakit sa pagkuha ng isang bagay na walang kapalit. Sinubukan ko pang i-impress siya gamit ang pera, walang duda na siya ay nagalit. Kaya ang kinakailangan ngayon ay hindi pera ng ama, kundi ang nararapat na benepisyo, upang pahintulutan ang kanyang kuya na iligtas ang kanyang buhay. Lihim na tiningnan ni Liu Chenhao si Cheng Xiaoyo, at napansin niyang tila nagagalit ito. Mabilis na tumakbo si Liu Chenhao. Kuya, kung isusumpa mo ang aking buhay, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kita mula sa pagkakataong ito. Okay. Talagang naging interesado siya. Kuya, isipin mo ito. Sa simula, 10 ang tao sa koponan, ngunit 9 sa kanila ang namatay. Kung kunin ng kuya ang lahat para sa sarili, tiyak na may magdududa. Masyadong tiyak na kumbinsido si Liu Chenhao na si Cheng Jinwoo ay isang traitor. At isang advanced na traitor na mahilig pumatay. Kaya't syempre, iniiwasan niya ang paggawa ng iba na pagdudahan siya. Kaya, kung ang kuya at ako lang ang makakalabas na buhay, ayon sa kasunduan, lahat ng mga magic crystal na ito ay para sa akin. Kahit napatay ang lahat ng iba, walang magdududa na ginawa ito ng kuya. Siyempre, walang magdududa kay Liu Chenhao. Pagkatapos ng lahat, si Liu Chenhao ay anak ng chairman ng isa sa mga pinakamahusay na kumpanya sa China. Ang nakuha niya mula sa pagbebenta ng Magic Spar ay maaaring hindi i-consider na pera para sa kanya. Karapat-dapat ang kuya sa perang ito. Hindi lamang nawala ni kuya si Huang Dongxi at ang kanyang grupo, kundi nailigtas din ang aking buhay. Ito ang nararapat sa iyo, kuya. Partikular na binigyang diin ni Liu Chenhao ang salitang, nararapat. Tama nga, para kay Song Jinwoo, ito ang pinakamahusay na paraan. Ang Magic Spar ay ngayon nasa estado ng wala nang nagmamay-ari. Kahit gaano pa kalakas ang pagnanasa ni Huang Dongxi, wala siyang paraan upang dalhin ang Magic Spar sa ibang mundo. Ngayon ay isa na lamang ang tao, at si Liu Chenhao lamang ang may-ari ng mga magic crystals na ito. Ngunit sinabi ni Liu Chenhao na ibibigay niya ang lahat ng mga magic crystals na ito sa sarili. Kung ang mga magic crystals na ito ay nagmula sa maling pinagkukunan, tatanggihan ni Cheng Jinwoo ang mga ito, ngunit bakit ko tatanggihan ang pay na nahulog mula sa langit? Walang ginawa si Liu Chenhao kundi ang makakaligtas sa mga pangyayari kung wala ang tulong ni Cheng Jinwoo. Sa pagtingin sa ganitong paraan, talagang makatwira na sabihin niyang ang mga ito ay mga benepisyo na nararapat sa kanya. Nakita ang pagpapahayag ni Cheng Jinwoo na hamupa, muling nakumbinsi si Liu Chenhao sa kanyang hinuha. Tiyak na hindi niya tinanggihan ang Magic Spar bilang koleksyon ng dugo para sa pagpatay kay Huang Dongxi at sa kanyang grupo. Ang pag-unawa ng dalawa sa nararapat ay talagang naiiba, ngunit hindi sila tila nagkakaintindihan. Napakabuti. Matapos sumang-ayon si Cheng Jinwoo, biglang lumiwanag ang ekspresyon ni Liu Chenhao. Nagsimula talagang humanga si Liu Chenhao kay Cheng Jinwoo na kayang ipaglaban ang kanyang mga paniniwala hanggang sa dulo.
Bakit ko pa dapat pagkatiwalaan ka? Malamig na tanong ni Song Jinwoo. Sa wakas, naisip ni Cheng Jinwoo ang kanyang orihinal na layunin. Hindi niya pinigil si Liu Chenhao para sa kita. Nag-ingat lamang siya, at ayaw niyang ipaalam ni Liu Chenhao ang nangyari ngayon. Kabanata 4 na po. Kuya, ilang beses mo akong nailigtas, paano ko may pagbetray ang kuya? Malaki ang posibilidad na baliwalain mo ang kasunduan at pag-usapan ang nangyari ngayon. Sa katunayan, wala namang problema sa pag-usapan ang mga bagay na ito. Ang pagpatay kay Huang Dongxi at sa kanyang grupo ay isang lehitimong depensa. Siyam sila, at lahat ay mabibigat ang armas. Mayroon ding isang makapangyarihang magic hunter. Maraming nagbago sa batas simula nang lumitaw ang mga mangangaso, at sa kasong ito, dapat siyang hindi nagkasala. Ngunit ayaw ni Cheng Jinwoo na magkaroon ng maraming problema. Kaya't kailangan niya ang tulong ni Liu Chenhao. Bagaman may ilang mga isyu sa paraan ng paghingi sa kanya na tumulong, ngunit sa kabutihang palad, pareho pa rin ang resulta. Okay. Tumingin ng mabuti si Cheng Jinwoo sa kanya, na tila naghihintay sa kanyang sagot. Sincere si Liu Chenhao nang sabihin niya, hindi ko gagawin ang mga masamang bagay. Higit pa rito, ikaw ang aking tagapagligtas. Wait, parang nakita na ni Cheng Jinwoo ang ganitong uri ng tingin dati. Kanina, nang instigahin ni Huang Dongxi at ang iba pa si Liu Chenhao na maging kasabwat nila, tinanggihan siya ni Liu Chenhao na may ganitong tingin. Ang batang ito, ay tapat. Babayaran at babalik. Pinili ni Liu Chenhao si Cheng Jinwoo sa gitna ng buhay at kamatayan, at handang makipaglaban kasama siya. Kaya't handa rin si Cheng Jinwoo na pagkatiwalaan siya sa isang pagkakataon. Bagaman may ilang mga kahirapan ngayon, ang sarili kanina ay nagbigay sa kanya ng pag-iingat. Kinuha ni Song Jinwoo ang kalasag ni Huang Dongsok na nasa lupa pa rin. Medyo namamaga pa ang likod ng ulo na tinamaan ni Huang Dongxi. Matapos maingat na suriin ang kalasag, itinapon ni Cheng Jinwoo ang kalasag patungo sa isang dingding. Bang! Kalahating kalasag ang naipit sa dingding. Natakot si Liu Chenhao at nagpawis ng malamig. Hindi mo ako bibiguin, di ba? Siyempre, kuya. Sa oras na iyon, muling yumanig ang yungib. Rumble rumble rumble. Wala nang oras, wala nang balak si Cheng Jinwoo na saktan si Liu Chenhao mula sa simula, kaya sapat na ang ginawa niya. Inutusan ni Cheng Jinwoo si Liu Chenhao. Ilagay mo ang magic spark, umalis na tayo. Salamat, kuya. Lumuhad si Liu Chenhao ng malalim kay Jinwoo. Sumili si Liu Chenhao na may ngiti sa mukha. Habang nag-iimpake si Liu Chenhao ng kanyang backpack, binuksan ni Cheng Jinwoo ang bulsa ni Huang Dongsok. Karapat-dapat ako rito. Ito ang 10,000 yuan na napagkasundoan nilang ibigay sa kanya ngayon. Hindi aalisin ni Cheng Jinwoo ang kahit isang sentimo. Mayroon ng higit sa 100 bills ng 100 yuan sa wallet ni Huang Dongxi. Kaunti lamang ang higit sa 10,000 yuan. I'll take what's due. Habang nagbigay linaw si Cheng Jinwoo, tumayo siya at umalis. Matapos mag-impake si Liu Chenhao, tumingin siya pataas, at nawala na si Cheng Jinwoo. Puno ng mga bangkay ng mga mangangaso sa paligid. Grabe! Nakapanghihinayang si Liu Chenhao, natatakot na iiwan siya ni Cheng Jinwoo dito, kaya't nagmadali siyang sumunod. Dumating na ang mga miyembro ng Investigation Department ng asosasyon. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay namatay ang isang mangangaso sa isang team battle, napakasimple ng mga kasunod na proseso. Sabihin lamang ang nangyari at kumuha ng maikling investigasyon. Sa pagkakataong ito, ang investigator ay isang mas mahigpit na babae. Ano ang mga pangalan ninyong dalawa? Cheng Jinwoo. Ako si Liu Chenhao. Dahil madalas mangyari na namamatay ang mga mangangaso sa mga group battles, ang ganitong uri ng investigasyon ay isang formalidad lamang. Kung walang kaina-hinalang nangyari, ang nilalaman ng mga investigasyong ito ay mananatiling mga tala lamang. Ngunit ang mga C-level hunters ay nawasak, at isang E-level hunter at isang C-level hunter na lang ang nakaligtas. Inadjust ng investigator ang kanyang salamin at nagtanong. Ninaro niya ang kanyang mga mata sa pag-aalinlangan. Ngunit karaniwang ang hunter na may pinakamababang antas sa koponan ang isinasakripisyo. Maingat niyang pinagmamasdan ng dalawang tao sa kabilang panig, bigla, tila nakita niya ang isang bagay na pambihira, at napasigaw. OMG! Kislap ang mga mata niya. Hindi ba ito ang Longsword Carlyon na bagong inilunsad ng Mia Company? Diyos ko, hindi ba ito ang shield ng Royal Series na ginawa ng Craftsman Grados? Nagliliwanag ang ekspresyon ni Liu Chenhao. Parang kilala mo ang mga armas. Hindi ko ito naiintindihan. Madalas ko lang pinapansin ang mga bagong armas, ha 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 ha.
Ang presyo ng longsword ay mga 4 na milyong yuan, at ang presyo ng kalasag ay mga 3 milyong yuan. Mga armas na ginawa gamit ang maraming materia at mamahaling materyales. Ang mga armas na ito ay ganap na makakapagpataas ng isang D-rank hunter sa C-rank hunter o mas mataas pa. Sa kanyang isipan, nagsimula siyang automatikong i-outline ang eksena sa dungeon noong panahong iyon. Kung gamit ang mga gear na ito, kahit na ang lahat ng C-level hunters ay nawasak, ang mga D-level hunters ay maaari pa ring manghuli sa ultimate boss mag-isa. At ang E-level hunter na iyon ay dapat na nakaligtas sa pamamagitan ng pagtatago sa isang sulok. Bagaman kabaligtaran ang katotohanan, umabot siya sa isang conclusion sa anumang paraan. Ang isang mangangaso na kayang magbayad para sa mga ganitong kagamitan ay hindi magtataksil sa kanyang mga kasama para lamang sa ilang piraso ng magic spore. Higit pa rito, imposibleng ang isang E-level hunter ay magdulot ng anumang banta sa isang C-level hunter, kaya ang mga pagkamatay ng 7 mangangaso bukod kay Huang Dongxi ay maituturing na mga aksidente lamang. Naiintindihan ko. Isinara ng investigator ang notebook na may kasiyahan. Natapos na ang investigasyon dito, at maaari na kayong dalawa umalis. Salamat sa inyong kooperasyon. Salamat sa iyong pagod. Nagbigay galang si Song Jinwoo sa mga investigator sa ngalan ng dalawa. Umalis ang investigator ng kasing bilis ng pagdating niya. Kuya, pagod ka rin. Lumuhad si Liu Chenhao ng malalim. Matapos makalabas mula sa transmission port, hindi nagbago ang kanyang magalang na pag-uugali. Tila talagang natatakot siya. Naramdaman ni Cheng Jinwoo ang kawalang magawa. Ikaw rin ay nagtrabaho ng mabuti. Wala akong ginawa dahil sa hirap ng kuya. Kuya, ito para sa iyo, ito ay isang magic spore. Kinuha ni Cheng Jinwoo ang backpack na inabot ni Liu Chenhao ng magalang na may 2 kamay. Puno ng magic crystals ang backpack. Ang magic spore sa C-level dungeon ay may halaga na hindi bababa sa 60,000 yuan. Kahit na ang pinakamaliit ay maaaring magdala ng libo-libong dolyar. Ginamit ni Cheng Jinwoo ang kanyang mga mata upang tansyahin ang dami ng magic spore sa backpack, at napansin gaano karaming halaga ito. Nahihirapan si Cheng Jinwoo na pigilan ang mga sulok ng kanyang bibig na patuloy na lumalaki. Ngunit bigla, may mga patak ng tubig sa magic spore. Drop, drop, drop. Tumangala si Cheng Jinwoo. Nagsimula ng umulan mula sa gray na langit. Sa kabutihang palad, nagdala siya ng payong. Sa haten gabi, sa sandaling nakauwi si Cheng Jinwoo, tinawag niya ang status window. Status window. Kakayahan. Lakas, 53. Tatag, 30. Agility, 38. Katalinuhan, 30. Pakiramdam, 32. Mga magagamit na puntos, 10. Ang gantimpalang 10 puntos para sa mga kagyat na misyon ay hindi pa naipapamahagi. Hindi makapaghintay si Song Jinwoo na gamitin ang mga puntong ito. Kahit na masigasig niyang tinatapos ang mga pang-araw-araw na gawain sa loob ng 3 araw, malapit pa rin siyang makakuha ng 10 puntos. Ganito rin sa pag-upgrade, kailangan mong umakyat ng 2 antas ng sunod-sunod upang makuha ang mga puntong ito. Unahin ang agility, pagkatapos ay perception.